Magulang. Sila yung unang nagpaparamdam sa atin ng pagmamahal. Sila ang nagbibigay ng buhay sa ating mundong ginagalawan. At habang nagkakaisip tayo, sila ang gumagabay sa atin para hindi tayo malihis ng landas. Yung tipong ibibigay nila ang lahat para sa atin. Isusubo na nga nila, ibibigay pa sa atin. Handa nilang ialay maging ang kanilang buhay, basta tayo lamang ay mapabuti. Ganyan ang mga magulang natin. Ngunit dahil sa minsan, ang kanilang pagmamahal ay nakakasakal na. Doon natin pinipiling maging malaya at huwag silang sundin sa mga sinasabi nila, at dahil sa paulit-ulit nilang sermon at pagpapaalala sa kung ano ang tama at mali, nagsawa tayo. Nagrebelde at sinuway natin ang kanilang utos at tuluyan nating pinanindigan na kaya nating mabuhay kahit wala sila. Nakita mong umiiyak ang nanay mo pero hinayaan mo lang ito dahil ayaw mong kainin ka ng pride mo. Pinigilan ka ng tatay mo pero pinagtabuyan mo pa rin siya at tuluyan mo na ngang iniwan ng iyong mga magulang para sa sinasabi mong kalayaan. Hanggang sa nagawa mo na nga ang gusto mo, ngunit napagtanto mo na sa kabila ng lahat ng ito, kailangan mo pa rin sila, pero sa pagbalik mo, nasaan na sila? Mga kabarangay, kailan ang huling beses na sinabi mo sa nanay mo at tatay mo ang salitang I love you? Sapat pa ba ang oras mo o huli na ang lahat ng ito? Pakinggan natin ang kwento ng isang anak na ngayon ay nagsusumamo para maibalik ang sandaling napagkait sa kanya ng kanyang galit sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kung mayroon man akong pinagsisisihan sa buhay ko na dapat ay nagawa ko na sana, yun ay ang masabi ko kay Mama at Papa kung gaano ko sila kamahal. Madalas nating makalimutan na ipadama sa kanila kung gaano tayo nagpapasalamat sa ating mga magulang at sa kung ano man ang meron tayo sa ngayon. At dahil doon ay unti-unting umiikli ang tsansa natin dahil sa mga madalas na mangibabaw ang pride sa atin at mas pinipili nating gugulin ang lahat ng ating panahon sa labas kasama ang ating mga barkada, o kaya naman ay mas nabibigyan natin ang pansin sa kung ano ang uso. Kaya ang kinakahinatnan, lumipas na ang ating pagkakataon na tuluyan ang nawala sa atin ang panahon na sana ay naiparamdam o kahit nasabi man lang natin kay Mama at Papa na mahal natin sila. Ang salitang I love you. Ako po si Gracia, ang nag-iisang anak nila Lito at Maricar. Isa pong OFW ang aking ama, samantalang housewife naman ang aking ina. Aminado ako, Papa Dudut, na lumaki ako sa isang maginhawang buhay. Nasanay po ako sa what I see is what I get. Dahil sa nag-iisang anak ako ay binusog ako ng pagmamahal ng aking mga magulang, maging lalo sa material na aspeto ay naibibigay nila sa akin. Ngunit saan nga ba sila nagkamali at nagawa ko ang lahat ng ito sa kanila? Saan ba sila nagkulang? Hanggang sa ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin ang aking nagawa sa aking mga magulang. Mama, ayaw kong pumasok. Tinatamad pa ako, maaga pa. Sagot ko kay Mama habang muling nagtalukbong ng kumot. Sige ka, pag hindi ka gumising ay kikilitiin kita. Ang sabi naman ni Mama sa akin. Ayoko, Mama. Sagot ko para nang sa ganon ay kilitiin niya talaga ako. Aba, ayaw mo talaga ha? Eto, kikilitiin na kita. Pilit nga tinanggal ni Mama ang kumot na nakatalukbong sa akin at kiniliti ako ng kiniliti. Mama, ayoko na. Pagod na ako. Habang hinihingal na ako sa kakatawa. Kikilitiin pa rin kita hanggat hindi ka gumigising. Patuloy na pangungulit nito para bumangon na ako. Oo na, Mama. Eto na po, babangon na po ako at maliligo. Sagot ko habang hindi pa rin mawala ang kiliti niya sa akin. Ganon kami tuwing umaga ni Mama. Sinasadya ko talaga yon para lambingin niya ako. Hindi na nga ata makukumpleto ang araw ko kapag walang kiliti ni Mama. Si Mama ang lagi kong kasama dahil si Papa
Umuuwi lamang pagkatapos ng kontrata niya ng 2 hanggang 3 taon. Pero magkaganon pa man ay masayang masaya ako dahil ni minsan ay hindi ako nakaramdam na mag-isa ko. At kahit wala akong kapatid ay masaya na ako na sa akin ang buong atensyon ni na mama at papa bilang kanilang unika iha. Matagal daw hiniling ni mama at papa ang biyayaan sila ng anak. 5 taon na kasing kasal noon sina mama at papa pero hindi pa rin sila mabiyayaan ng anak. Kaya naman maraming doktor at santo daw ang kanilang nilapitan nang sa ganoon ay mabiyayaan sila ng kahit isa man lang na supling. Hanggang sa dumating na nga ako sa kanilang buhay. Walang pagsidla ng tuwa ang naramdaman nila mama at papa. Yan ang madalas na kwento sa akin nila lolo at lola. Sa akin daw naibuhos ang lahat ng pagmamahal sapagkat matagal din daw nila akong inasam. Kaya marahil lahat ng gusto ko ay binigay nila mama at papa. Kaya masasabi kong maswerte ako, Papa Dudut. Doon din nila binase ang pangalan kong Gracia. Kasi daw, God's grace. Gusto ko yung pakiramdam na ganito. Yung ako lagi ang bida. Ako lagi ang nasusunod. Mama, kailan ba uuwi si Papa? Tanong ko dito na may halong excitement. Hindi ko pa alam anak pero ang sabi niya sa akin bago daw mag 8th birthday mo, uuwi daw siya para hanggang Pasko makakasama natin ang papa mo. Sagot naman ni mama sa akin. Napakunot noo ako. Nainis ako dahil wala palang kasiguraduhan ng pag-uwi ni papa. Gusto ko kasing naririto siya sa birthday ko, alam kong higit sa lahat siya ang pinaka magandang ibibigay na regalo sa akin. At sigurado, ako naman ang magiging bida sa classroom namin dahil sa dami ng handa ko at mga regalong aking matatanggap. Mama, ano bang inihanda mo sa birthday ko? Tanong ko kay mama na nakangiti sa kanya. Nako, mukhang excited yata ang anak ko ha? Ano bang gusto ng anak ko na ihanda natin? Sige, sabihin mo sa akin at ipapaluto natin yan. Ang sabi ni mama na may halong paglalambing sa akin habang idinadampi niya ang kanyang mga kamay sa aking buhok. Spaghetti, fried chicken, lechon at malaking cake. Gusto ko din ng ice cream, mama. Sabi ko sa kanya. Alam ko naman, Papa Dudut, na hindi ako matitiis ni mama at susundin niya ang gusto ko. Kailangan mo pa ba talaga ng lechon, anak? Tanong ni mama sa akin. Opo naman, mama. Hindi mabubuo ang party ko kapag walang lechon. At saka gusto ko ng maraming balloons. Pagpupumilit ko dito, sumimangot ako nang sa ganon ay mas lalo niya akong mapagbigyan. Kunwari nagtampo ako para nang sa ganon ay makuha ko ang gusto ko. O sige na nga anak, para sa pinakamamahal ko, ihahanda natin ang lahat ng yan sa birthday mo. Pagkasabi ni mama noon ay agad ko siyang niyakap ng napakahigpit. Aba, ang sarap naman ng yakap ng anak ko ha? Ang sabi ni mama sa akin na nakangiti. Ganon ko nga lang suyuin ang mga magulang ko, Papa Dudut. Walang kahirap-hirap. Dahil alam kong mahal nila ako. Hindi magiging ganito kaginhawa ang buhay ko kung hindi dahil sa sakripisyo ng aking mga magulang. Hindi man parehong nakatapos ng kolehiyo sina mama at papa, naging matyaga sila sa paghahanap buhay. Si mama, high school graduate lang ang natapos. Samantalang si papa naman ay nakapag-vocational kaya nakapagtrabaho sa ibang bansa bilang welder. Naalala ko pa ang kwento sa akin ni mama tuwing hapon daw ay nagtitinda siya ng sampagita sa may simbahan. Masaya na raw siya sa 20 pesos na maiuwi niya, ibibili daw niya ito ng 10 pisong lugaw at yun daw ang kanyang magiging hapunan. Ang natitirang 10 piso ay iniipon daw niya para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit nang magkasakit ang Tito Nestor, ang kapatid na bunso ni mama, ay ibinigay niya lang daw lahat ng mga naipon niya na pambili ng gamot. Sobrang hirap daw ng buhay nila noon. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi daw niya ito ipaparanas sa kanyang magiging anak. Si Papa naman ay iba din ang kwento. Nakitira daw siya sa kanyang auntie sa Pampanga. Sa pag-aakalang magkakaroon daw siya ng maginhawang buhay dahil pag-aaralin daw siya nito. Ngunit sa pagtapak niya doon ay ibang buhay ang nadatnan niya. Nagsasaka siya sa bukid na pinamamahalaan ng kanyang tiyahin.
May araw pa daw papadudot na hindi siya pakakainin sapagkat hindi siya nakapagtrabaho. Ginusto raw ni Papa na tumakas ngunit nahuli siya ng asawa ng kanyang tiyahin, pinagmalupitan siya at bugbog ang inabot nito. Sa mga araw na hindi siya pinapakain, para maitawid ang kanyang gutom ay kaning baboy ang pumapawi sa sakit ng kanyang sikmura. At dahil kahit na anong gawin niya ay hindi siya makatakas-takas sa bahay na kasama ang pagmamalupit ng kanyang tiyahin, nagtiis muna si Papa. At nang makaipon na kahit papaano sa mga kinikita niya sa pag-aararo ay naglakas loob na siyang umalis at hindi na nagbalik pa. Naging mason si Papa sa edad na 16. Sumulat din siya sa kanyang mga magulang nang sa ganun nga ay malaman nito ang kanyang inabot sa kanyang tiyahin. Pinag-aral niya ang kanyang sarili ng vocational at inayos ang kanyang papeles nang sa ganun ay makapagtrabaho sa ibang bansa. Hindi daw biro ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Pero dahil na rin sa pagsisikap niya ay napagtagumpayan niya ito at guminhawa ang kanilang buhay. Ilan lamang yan sa mga kwentong napakinggan ko mula kina Mama at Papa. Kaya ang maginhawang buhay na aking tinatamasa ay utang na loob ko sa kanila. Ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak ay walang katumbas. Hindi mo masusukat at hindi kayang bilhin ng pera. Pero anong ginawa ko? Mas naging matimbang sa akin ang kayang bilhin ng pera. Mama, kailangan kong bumili ng bagong sapatos. May bagong sapatos si Danica eh. Ang ganda. Gusto ko din po ng ganun. Paglalambing ko kay Mama. Lumapit ito sa akin at umupo at niyakap ako. Anak, maayos pa naman ang sapatos mo. Hindi mo pa kailangang bumili. At saka anak, hayaan mo, sapatos na lang ang reregalo ko sa iyo sa Pasko. Nakangiting sabi nito. Pero ako naman ay nainis kay Mama sapagkat hindi man lang niya mapagbigyan ang gusto ko. Mama, bakit naman ganyan? Gusto ko nga yun at maganda eh. Ang pangit nitong gamit kong sapatos ngayon. Sige na Mama, ibili mo na ako noon. Hila ko ang kamay nito sa pagpupumilit na ibili ako. Maganda ang sapatos na yon Papa Dudut, medyo may kamahalan nga daw ayon kay Danica. Pero alam kong kayang bilhin ni Mama. Anak, dapat maging masinop tayo sa pera. Alam mo anak, hindi naman madaling magtrabaho sa ibang bansa. Kaya dapat isipin natin na nagpapakahirap magtrabaho ang papa mo para maibigay ang pangangailangan mo at hindi ang luho. Dapat makontento tayo sa ibang bagay na meron tayo. Pangaral ni Mama sa akin. Ito lang talaga ang ayoko sa kanya kasi sigurista ito sa pera. Hindi basta-basta nagbibitaw ng pera na hindi importante. O sige Mama, ganyan naman kayo eh. Alam ko namang hindi nyo talaga ako mahal. Maliit na bagay lang naman ang hinihingi ko sa inyo hindi nyo pa maibigay sa akin. Akala ko ba mahal nyo ako? Akala ko ba si Papa ay nagtatrabaho para sa akin pero bakit sapatos lang naman ang hinihingi ko? Hindi nyo pa maibigay-bigay? Sumbat ko dito. Nagdabog ako at biglang umalis sa tabi niya at pumasok na sa kwarto. Kunwari ay umiiyak ako para maawa sa akin si Mama. 1, 2, 3 at biglang pumasok si Mama sa kwarto. Alam ko na ang eksenang ganito. May mga bagay akong hinihingi at hindi mapagbigyan. Ganito ang ginagawa ko at walang kahirap-hirap na makukuha ko na ang gusto ko. Anak, sige na bibili na tayo ng sapatos mo ha. Huwag ka na magtatampo kay Mama, okay? At wag mong iisipin na hindi ka namin mahal ng papa mo. Kasi higit pa sa aming buhay ang pagmamahal namin sa'yo. Ang sabi naman ni Mama. Alam ko naman yon Papa Dudut at kahit na hindi sabihin sa akin ni Mama, ay ramdam ko yon. Marahil ay nasanay lang talaga ako sa mga material na bagay na siyang nagpapasaya sa akin. I love you anak. Maikling tugon nito sa akin habang hinahalikan ng buhok ko. Hindi pa kasi ako humaharap noon sa pagkakadapa ko sa higaan nang sa ganon ay hindi niya makita na hindi naman talaga ako umiiyak. Unti-unting hinakbang ni Mama ang kanyang mga paa palabas ng kwarto. Maya-maya ay papansinin ko na rin siya para matuloy na yung pagbili niya ng bagong sapatos. Hindi lang pala yun, nalalapit na rin ang birthday ko kaya yon ang isa ko pang pinaghandaan. Inanyayahan ko na ang mga kaklase ko na pumunta sa aking kaarawan.
Excited na kasi talaga ako. Totoo, Gracia? May clown ka sa birthday mo? Tanong sa akin ng kaklase ko. Oo naman, at marami akong handa. Oh, huwag kayong mawawala dun ha para makapag-enjoy kayo. Pagmamayabang ko sa kanila. Ang swerte mo naman talaga, Gracia. Mahal na mahal ka ng mama at papa mo. Kaya lahat ng gusto mo, ibinibigay nila. Sabi nila ulit sa akin. Aba, oo naman. At saka ibibili niya ako ng sapatos na katulad ng kay Danica. Sabi ko kay mama, piliin niyo yung mas maganda doon. Sa birthday ko makikita niyo yun. Sagot ko naman sa kanila. Ang galing naman. Sige, sa Sabado sa birthday mo ha, punta kaming lahat doon. Sagot nito sa akin. Ngumiti ako at sinabing, huwag kayong mawawala sa birthday ko ha. At sigurado akong magkakasayahan tayong lahat. Ang sabi ko sa kanila. Nang makauwi na ako papadudod sa bahay ay hinanap ko si mama. Si Aling Mirasol lang kasi ang kasama namin sa bahay ang naabutan ko. Aling Mirasol, nasan po si mama? Tanong ko dito. Iha, may tumawag kasi kanina sa mama mo. Agency daw yun ng papa mo. May nangyari daw na masama sa papa mo. Wala man lang kapreno-preno ang bibig ni Aling Mirasol na may nangyaring ang masama kay papa. Nag-alala ako. Hindi para kay papa kundi para sa birthday party ko na baka hindi na matuloy pa. Napakasama kong anak. Bata pa lamang ako pero ang mahalaga na sa akin ay ang mga luho ko sa buhay. Ha? Anong sabi Aling Mirasol? Imposible ang sinasabi mo. Malakas si papa at maingat sa trabaho. Napakasinungaling niyo naman. Panunumbat ko dito. Nanlisik sa akin ang mga mata ni Aling Mirasol. Akmang pagbubuhatan ako ng kamay. Sige, ituloy niya nang sa ganun ay masisanti kayo. Isusumbong ko kayo kina mama at papa para hindi na kayo pasahurin pa at paalisin na kayo sa amin. Ang sabi ko dito. Halatang mas lalong nainis si Aling Mirasol sa akin. Loko kang bata ka. Anong klaseng pagpapalaki ang ginawa sa'yo? Palibhasa, hindi ka pa nakakaranas maghirap. Darating din ang panahon na matututunan mo lahat ng pagkakamali mo. Pati ang pagsagot mo at pagpilit mo sa mga gusto mo kahit na hindi naman kailangan. Ang sabi nito sa akin. Hindi ko na ito pinansin pa, Papa Dudut. Naupo na lamang ako sa may sala at nanood ng TV. Inis na inis ako dahil wala pa si mama. Hanggang sa maidlip ako at magising na lamang nakatabi ko na siya. Mama? Ano pong nangyari kay Papa? Hindi ka agad nakaimik si mama. Anak? Naaksidente ang papa mo. Naabangga ng truck ang sinasakyan nila. Malubha ang lagay ng papa mo kaya anak, ipagdasal natin siya. Nang marinig ko ito ay nanlumo ako. Hindi ko alam kung bakit si Papa pa na nagtatrabaho para sa amin. Si Papa na mabait at maunawain. Bakit hindi na lang yung mga taong halang ang kaluluwa ang naaksidente? Bakit ang papa ko pa? Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap kami ng balita na iuuwi na raw si Papa dito sa Pilipinas. Ibig sabihin noon, Papa Dudut, hindi na makakapagtrabaho si Papa. Ibig sabihin, mauubusan na kami ng pera. Ilan lamang yan sa mga naisip ko nang malaman namin ang balita. Anak, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ang sabi sa akin ni Mama na mukhang seryosong seryoso. Mama, ano po ba yun? Tanong ko dito. Hindi maipinta ang mukha ni Mama. Tumingin siyang muli sa akin. Anak, hindi na natin maitutuloy ang birthday party mo sa next week. Inis na inis ako nang sabihin ni Mama yon sa akin. Hindi sila marunong tumupad sa usapan. Ha? Mama naman nakapag-invite na ako ng mga kaklase ko. Mapapahiya ako kapag hindi natuloy Ano ba naman yan, Mama? Pagsagot ko dito. Anak, sana maintindihan mo ang sitwasyon natin ngayon. Uuwi na ang papa mo at kailangan niya ng pera para maipagpatuloy ang kanyang gamutan dito sa atin. Sigurado naman na mas mahalaga ang papa mo kaysa sa birthday party mo. Ang sabi sa akin ni Mama. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang dapat kong isagot. Sapagkat sa totoo lang ay gusto kong ituloy ang birthday party ko. Wrong timing naman talaga ang pagkakaaksidente ni Papa. Nakakainis talaga. Pero Mama,
Mapapahiya ako sa mga kaklase ko kapag hindi natuloy. At isa pa, pinangako niyo yan sa akin eh. Ano ba naman yan mama? Hindi kayo tumutupad sa mga pangako niyo. Hindi niyo ako mahal. Ang sabi ko dito sabay takbong muli sa kwarto. Umasa ako na tutuparin ni mama ang napagkasunduan. Susuyuin niya ako at susundan sa kwarto pero ilang bilang pa ay walang mama ang sumunod sa akin. Ang lungkot ko noon papadudot. Kinabukasan ay hindi ako umiimik kahit na anong gawin ni mama. Hindi ata napansin ni mama yon sa sobrang abala niya sa pag-aayos sa pagdating ni papa. Napansin ko ding balisa ito at hinatid na ako ni Aling Mirasol sa school. Pagkarating ko ay dinumog ako ng mga kaklase ko upang tanungin kung ano daw ang gusto kong regalo at yun daw ang ibibigay nila sa akin. Wala nang birthday party na magaganap, sagot ko sa kanila. Eh bakit naman? Sabi mo marami kang handa. Ano ba naman yan, Gracia? Ang sabi nila sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko alam ang aking isasagot para hindi ako magmukhang kawawa sa harap ng mga kaklase ko. Hindi na raw muna itutuloy kasi magbabakasyon na lang daw kami sa isang magandang resort. Family bonding, ganyan. Sagot ko. Pero ang mayabang kong kaklase na si Danica ay sumagot na naman. Kunwari ka pa, Gracia. Sabihin mo wala kayong pera kasi hindi na kayo mayaman. Na-aksidente ang papa mo kaya siguradong mauubos ang pera nyo sa pagpapagamot sa kanya. Pang-iinis nito. Hindi totoo yan. Mayaman kami at marami kaming pera. Baka ikaw mahirap kayo. Kaya walang gusto makipagkaibigan sa'yo kasi wala ka ng mama. Sumama sa iba. Mariing sagot ko dito at doon na nga nagsimula ang away bata na nauwi sa sakitan. Pinatawag si mama sa principal's office para sabihin ang nangyaring away sa pagitan naming dalawa ni Danica. Pagka-uwi namin ng bahay ay sermon ang inabot ko. Anak naman, alam mo namang napakadami nating problema. Dinadagdagan mo pa, ang sabi ni mama sa akin. So sa tingin ninyo mama, ako ang may kagagawa ng lahat ng ito? Namalas ako sa pamilya na pabigat lang ako? Ang sabi ko dito na akala mo kaya ko na ang lahat para isumbat lahat ng ito kay mama. Anak, hindi ganun yun. Ang akin lang sana, maintindihan mo ang sitwasyon natin. Hindi biro ang haharapin natin anak. Kaya sana maintindihan mo. Biglang naging malumanay ang boses ni mama. Hindi ko alam ang isasagot ko. Maling-mali kasi na hindi nila tuparin ang mga pangako nila sa akin. Inis na inis ako sapagkat hindi naman sila ang mapapahiya kundi ako. Walang maliwanag na sagot para sa akin basta ang alam ko mama, hindi kayo marunong tumupad sa inyong pangako at gaya nga ng dati ko pang ginagawa ay pumasok na ako sa kwarto at pinagsarahan si mama. Ang dating saganang buhay namin ay nagsimula ng mag-iba pagbalik ni papa. Ako man ay nagulat sa aking nakita, wala nang kabilang paa si papa. Naka-wheelchair na ito at mukhang hinang-hina pa. Anak, halika nga at lumapit ka kay papa. Ang sabi nito sa akin. Agad naman akong yumakap kay papa. Naramdaman ko ang pagpayat nito. Hindi na kasing higpit ng yakap ko dito dati ang binibigay ko kay papa. Sa takot kong baka masaktan nito. Anak, alam kong nagtatampo ka sa amin ng mama mo dahil hindi namin naibigay ang birthday party gaya ng naplano mo. Pasensya ka na anak ha. Hindi masyadong nakapag-ingat si papa kaya heto na aksidente. Nawala ng trabaho at naputol ang kabilang paa. Pero anak, huwag kang mag-alala dahil susubukan nating maghanda kahit maliit lang para sa birthday party. Ang sabi ni papa, Papa wag na lang. Ayos lang naman sa akin kung hindi yun matuloy eh. Magpagaling ka na lang muna. Ang sabi ko sa kanya. Alam kong nasasaktan din sina mama at papa dahil hindi nila maibigay ang gusto ko pero andito na ito at wala na kaming magagawa. Ang pagdating ni papa ay isa sa mga bangungot sa buhay ko. Unti-unti nang nagbago ang aming pamumuhay. Naubos na kasi ang ipon nila mama at papa sa kanyang therapy nang sa ganon ay hindi maapektuhan ang kabilang paa nito. Nagbenta na kami ng aming mga kasangkapan at unti-unti ko nang naramdaman ang paglubog ng lahat ng aming naipundar. Para lang mapagaling na kaagad si papa. Aminado akong hindi ako sanay sa ganitong buhay at hindi ko lubos maisip na aabot kami sa puntong ito. Ang ipinangakong maginhawang buhay sa akin ng aking mga magulang
ay naglaho na lamang sa kawalan. Kay bilis naglaho sa amin ang lahat ng naipundar ni Papa. Ang mga appliances, negosyo naming sari-sari store, poultry at ang aming bahay. Kung paano nangyari yon ay dahil sa nabaon kami sa utang sa kagustuhan ni Mama na makalakad muli si Papa. Pero walang nangyari at nahirapan ng maibalik pa. Hindi na rin nakapagtrabaho si Papa dahil sa wala na ang kabilang paa niya. Galit ang naramdaman ko sapagkat hindi man lang nila naisip ang kinabukasan ko. Laging kapakanan na lamang ni Papa ang iniisip ni Mama. Paano naman ang pangangailangan ko? Nagdaan pa ang panahon at nalayo na nga ng tuluyan ang loob ko kina Mama at Papa. Marami na akong mga napalampas na birthday at mga okasyon na dapat ako ang bida pero wala. Ako ang naging kawawa. Si Mama ay nagbebenta ng mga gawa niyang mga basket at mga vase sa tapat ng bahay namin na wala naman bibili. Mga cheap ang tao doon kaya hindi nila maa-appreciate ang magandang vase or mga design sa bahay na gawa sa recycled materials. Nakakatawa lang talaga kasi hindi naman talaga yun bebenta. Lumipat na rin kami ng tinutuluyan. Ang dating subdivision na bahay namin ay naging isang maliit na apartment na lang. Hindi na kasi namin nabayaran ang bahay na yon. Si Papa naman ay wala nang ginawa kundi ang magmukmok sa bahay. Hindi na lang siya mag-isip ng ibang bagay para pagkakitaan. At ako, namumroblema sa kung ano ang isusuot sa nalalapit na JS prom namin. Ama, ibili mo naman ako ng dress yung nakita ko sa mall. Bagay na bagay sa akin yon at tsak na mapapansin ako sa prom. Pangungumbinsi ko kay Mama. Anak, magkano ba yon? Kung kaya ng budget natin, bibilhin ni Mama para sa'yo. Sagot nito sa akin. Sumilay ang ngiti sa aking labi. 1,500 lang Mama. Mura na sapagkat nakasale yun. Sige na Mama, please. Ibili mo na ako noon. Pag Mama kaawa ako dito. Grabe naman kung pati ang dress na nagkakahalaga ng maliit na pera ay hindi pa niya maibigay sa akin. 1,500 anak? Mukhang mahal Hindi natin kakayanin. May maintenance ng Papa mo at baka umatake ang high blood nito kaya kailangan natin ang gamot na yun. Ang sabi niya sa akin. Sobrang inis ko Papa Dudut. Puro na lang si Papa. Si Papa na wala namang ibang maitulong. Grabe ka Mama. Halos pabayaan mo na ako. Mabuti pa wag na lang ako mag-aral. Nagmumukha na akong katawa-tawa sa mga kaklase ko. Puro luma ang mga gamit ko. Hindi mo ba yung naiisip Mama? Tanong ko dito habang tumaas ang boses ko. Tumahimik si Mama. Anak, alam ko yun. At hindi naman ito ang pinangharap na buhay ko para sa iyo Sinusubukan nating bumangon. At mahabang proseso yun anak. Kaya sana, tiis-tiis muna anak ha. Ang sabi nito sa akin. Anong klaseng buhay ito? Ang malas ko naman dahil napunta ako sa mahirap na pamilyang ito na hindi marunong dumiskarte. Ang sabi ko kay Mama sabay dabog ko. Ang mga eksenang gano'n ay hindi doon nagtatapos dahil naulit pa yon ng naulit. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha hindi ako makakapayag Papa Dudut na hindi ako bibida sa aming prom. Kaya naman gumawa ako ng paraan. Mama, may kailangan akong bilhin sa school. Project yon at malaki ang magagastos naming pera. Kasi kapag hindi daw kami nakagawa babagsak daw kami. Ayokong bumagsak Mama. Ang sabi ko kay Mama habang kumakain kami ng hapunan. Anak? Ano ba yun? Baka matulungan ka ni Papa. Sabat naman ni Papa sa pag-uusap namin. Akala mong may tutulong siya kahit wala naman. Ano bang magagawa ni Papa? Wala na siyang paa. Matagal ng panahon at halos siya din ang gumagamit ng pera niya. Sa kagustuhan pa niyang makalakad. Pero matindi ang pagkakaaksidente ni Papa. Kaya wala na din kaming nagawa. May babayaran kasi kami Papa ng 1,500. Exam na rin kasi namin at doon na lang ako babawas ng pang-tuition ko. Sabi kong ganon sa kanila. Pero anak, sa pagkakatanda ko, katatapos lang ng exam ninyo. Hindi ba humingi ka pa sa amin ng pang-tuition? Ang sabi nito sa akin.
Ang hindi niya alam ay ang perang hiningi ko doon ay ginamit ko sa paglalakwatsa kasama ang aking mga barkada. Nanlibre pa ako kaya ubos na rin ang perang yon. Mama, iba po yun. At saka baka ibagsak ako ng teacher ko kapag hindi ko nagawa ang project na yon. Alam ko naman pong ayaw niyo mangyari yun, di ba? Pangungulit ko sa kanila. Ma, kung may naitabi ka pa diyang pera, ibigay mo na sa anak natin. Madali lang namang makahanap ng pera pero ang kaligayahan ng anak mo para sa kanyang pag-aaral ay minsan lang darating. Kaya pagbigyan mo na, mahal ko. Pangungumbinsi ni Papa kay Mama. Humawak ito sa kamay ni Mama at saka sila nagtinginan. Pasimpleng ngumiti sila sa isa't isa na animoy sila lang ang nagkakaintindihan. O sige anak, bukas na bukas gagawa si Mama ng paraan, okay? O siya, sige na, kumain ka na dyan. Ang sabi ni Mama sa akin. Yehey! Salamat Mama! Salamat Papa, huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko po ang aking pag-aaral para sa inyong dalawa. Ang sabi ko dito na pampalubag loob man lang. Ang hindi nila alam ay wala naman talaga akong project. Hindi man lang ako nakaramdam ng awa sa kanila. Ang katwiran ko, tungkulin lang naman nila yon bilang mga magulang. Ang ibigay ang pangangailangan ng kanilang anak. Kaabot na pagkaabot ni Mama ng pera sa akin ay hindi ako pumasok at binili ko na ang ibinigay niyang pera ng dress na gustong gusto ko nang gamitin sa aming prom. At dahil nga sa ayaw kong naaapi ako at nagmumukhang basang sisiw sa mga tao, nagpanggap ako na okay ang lahat. Na hindi pilay si Papa na maganda pa rin ang trabaho niya, na may negosyo si Mama. To make it short ay nagpanggap akong mayaman. Kung paano ko napagtatagumpayan ang bawat pagpapanggap na yon ay dahil sa mga nakukupit ko kina Mama at Papa. Na kunwari ay may project o pang tuition at hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan lang ba sila sa mga ginagawa ko o sadyang magaling lang talaga akong magtago. O anak, saan ka na naman pupunta? Akala ko ba may exam kayo bukas? Bakit mukhang bihis na bihis ka? Pag-uusisa ni Papa. Papa, alangan namang hindi ako magbihis ng maayos. Mahirap na nga tayo magmumukha pa akong mahirap. Ano kaya yun? Naiinis na sabi ko dito. Ewan ko ba? Lagi na lang mainit ang dugo ko kina Mama at Papa. Wala na kasi silang ibang ginawa kundi ang makialam. Kung anong nakikita nila ay hindi na lang nila hayaan at masyado pang nakikialam. Anak, bakit ka ganyan? Wala naman akong ibang ibig sabihin doon. Bakit ganyan kang sumagot? Tanong ulit ni Papa. Ganun na ganun din ang eksena namin ni Mama. Buti pa nga yung iba kong kaklase na hinahayaan lang sila ng magulang nila kung ano ang gusto nilang gawin. Kung anong oras sila umuwi ng bahay, samantalang ako ay eto. Laging saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Huwag kang magpapagabi. Mga nakakabinging paalala sa akin. Papa naman kasi malaki na ako at alam ko na ang tama at mali. Bakit pa? Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong ko kay Papa. Anak, kapag pinagsasabihan ka namin ng Mama mo, sana hindi mo yun mamasamain. Kasi para sa ikakabuti mo naman yun Ayaw namin na malis ka ng landas at mapunta ka sa wala. Sabi nito sa akin. Kung alam lang ni Papa na matagal nang napunta sa wala ang buhay ko magmula nung nawala ang lahat sa amin. Magmula noong naaksidente siya. Sabi nila Mama at Papa ay hindi daw nila hahayaang maranasan ko ang paghihirap nila noon. Pero bakit ganun? Parang pilit nilang pinaparanas ito sa akin. Sige na Papa, tama na ang sermon. Nakakabingin na. Alis na ako, pakisabi na lang kay Mama. Hindi na nakaimik pa si Papa noon at hinayaan na niya akong umalis. Pinagmasdan na lamang niya ako na unti-unting humahakbang palayo sa kanya. Pinili ko ang magpakasaya ng gabing yon kasama ang mga kaibigan ko Papa Dudut. Ang paglayo ko sa aking mga magulang Papa Dudut ay nagdulot ng kasiyahan at kalayaan sa aking puso. Napabayaan ko na ang aking pag-aaral. Puro pera ang hinihingi ko sa kanila at madalang na rin ako magstay sa bahay sapagkat nabarkada na rin ako. Mama, hingi ako ng pera, may gagawin kaming project. Ang sabi ko kay Mama. Kumunot ang noon ni Mama.
Alam ko nagtataka na ito sa paulit-ulit kong paghingi ng pera sa kanya na hindi ko naman talaga gagamitin sa eskwelahan kundi para maibili ang mga luho ko. Anak, nadadalas yata ang paghingi mo ng pera. Anak, alam mo naman ang kalagayan natin ngayon, medyo kapos anak eh. Wala na akong maisip na iba pang pagkakakitaan. Para nang sa ganun ay guminhawa naman ang buhay natin. Pagpapaliwanag ni mama sa akin. Paulit-ulit na lang at nakakainis. Nakakabingi at puro gumagawa ng paraan, wala namang nangyayari. Ma, pwede ba sabihin mo na lang kung magbibigay ka o hindi? Kesa naman dakdak ka ng dakdak dyan, hindi ka naman pala magbibigay. Ang sabi ko kay mama. Mula sa kwarto ay lumabas si Papa. Nakita kong ibang mukha nito at galit ito. Ano ba Gracia? Bakit ka ganyan sumagot sa mama mo? Hindi ka namin pinalaki para sagutin mo kami ng ganyan. Ang sabi ni Papa. As always, nagkampihan na naman silang dalawa. Sanay na ako sa ganitong eksena. Lagi na lang. Nakakasakal kaya ginusto ko nang lumayo at lumaya sa poder nila mama at papa. Sige, magkampihan kayo. Ganyan naman kayo eh. Wala na kayong ginawa kundi kontrolin ako. Sermonan at pabayaan. Wala kayong kwenta. Yun ang lumabas sa aking mga bibig, Papa Dudut. Dala ito ng sobrang galit ko sa mundo. Na bakit ko nararanasan ng mga ganitong klaseng bagay? Maganda naman ang buhay namin dati. Pero anong nangyari ngayon? Bigla na lamang itong naglaho. Ikaw mama, wala ka namang ibang ginawa kundi ang mga handicrafts mo eh, na wala namang bumibili. Bakit hindi ka maglabada o mamasukan bilang katulong para madagdagan naman yung kinikita mo? At ikaw pa, wala ka namang ibang ginawa kundi ang tumunganga eh. Imbis na mag-isip ka na mapagkakakitaan mo, anong ginagawa mo? Wala. Paano tayo aasenso kung ganyan lagi ang ginagawa ninyo? Hay, makaalis na nga sa bahay na ito. Ang sabi ko habang nagdadabog. Anak, saan ka pupunta? Umiiyak na si mama noon pero hinayaan ko lang ito. Parang wala nang epekto sa akin ang pagluha ni mama. At sanay na ako sa mga kadramahan niya. Gracia, bumalik ka dito. Pagpigil naman ni Papa. Oo pa. Babalik ako. Huwag kayong mag-alala. Gigimik lang ako sandali. Ang sabi ko sa kanya at umalis na ako. Third year high school pa lamang ako noon. Pero natutunan ko na ang pagsagot sa mga magulang ko. Uminom at manigarilyo. Dahil na rin sa impluwensya ng aking mga barkada. Pero magkaganon pa man Papa Dudut ay gusto ko ang buhay na ito. Ang buhay ng isang malaya. Ilang linggo pa ang lumipas at eto na naman. Lumipat kami sa mas maliit na bahay. Pinalayas na kasi kami sa dating tinitirhan namin. Pilit din akong nilipat ni mama sa pampublikong paaralan nang sa ganon ay makabawas sa gastusin niya. Isa pa kasing nagpapabigat sa mga bayarin ay ang paaralang pinapasukan ko. Mataas ang matrikula pero ayaw kong lumipat kasi masaya ako doon. At di ba't obligasyon ng isang magulang ang bigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak kaya dapat ay gumawa sila ng paraan. Oh, malapit ang birthday ko. Invited kayong lahat ha. Walang mawawala. Ikaw Gracia kasama ka sa 18 Candles. Pag-anyaya sa akin ng kaklase kong si Mika. Sa totoo lang ay hindi ko alam ang isasagot ko. Iisipin ko na naman kung saan ako kukuha ng isusuot ko at ereregalo. Oh, bakit natahimik ka ata Gracia? Siguro wala kang isusuot no? Di bale, pahiramin na lang kita ng dress. Sama ka sa bahay bukas ha. Nang sa ganoon makita mo ang wardrobe ko. You can get whatever you want. Tayo na rin yung mapipili mo. Madami naman kasi akong dress na binili ng mami ko sa tuwing nagpupunta siya ng Macau. Ang sabi sa akin ni Mika, sa totoo lang ay pangiinsulto lang niya ito. Naiinggit kasi ito sa akin. Kasi kahit na anong gawin niya ay hindi siya mapansin ng crush niyang si Andrew. Ako ang laging kasama nito. Samantalang siya na hindi magkanda o gaga sa pagpapakyut ay wa-epek ang beauty sa kanya. Inis na inis ako Papa Dudut kaya sinagot ko siya. Ano bang gusto mong gift? Pwede kitang pabilhan sa mami ko. Magbabakasyon kasi sila ni Daddy sa Hawaii eh. You want souvenirs? You can tell me. Para matawagan ko na sila at mapabilhan ko na. Sarkastikong sabi ko dito.
Oh, thank you. Pero wag na. Okay na sa akin yung pumunta ka. Just make sure na suot mo ang pinakamagandang dress mo, alright? So see ya when I see you. Sabay alis nito. Gusto ko pa sanang pahiyain pero nagmamadali na itong umalis. Mabuti na lamang at nakalusot ako doon. Kung alam lang nila na walang trabaho si Papa at Mama at kami ay nakatira sa isang maliit na apartment at ang mga signature ko na damit ay puro galing sa ukay-ukay. Pero sadyang ganon ang buhay. Kapag mahirap ka, talo ka lagi. Gaano man kahirap ang buhay, Papa Dudut, ay hindi ko naringgan ang pagreklamo sina Mama at Papa. Basta para sa akin. Kahit pa puro sama ng loob ang ibinibigay ko sa kanila. Nasabihan ko na sila ng lahat ng mga masasakit na salita pero eto pa rin ako, tinatanggap pa rin nila ng paulit-ulit. Hirap na si Mama sa pagiging kasambahay. At si Papa naman ay gumawa siya ng paraan nang sa ganon ay may mapagkakitaan din. Kinukumpunin niya ang mga sirang TV, radyo at kung ano-ano pa na kailangan lang ayusin. Kahit papaano ay nakakapag-abot na siya kay Mama, pandagdag sa mga kailangan sa bahay. At sa aking pag-aaral. Alam ko ang hirap ng aking mga magulang para sa akin. Pero ako, simpleng hirap lang, sinusukuan ko na. Pilit pa rin akong tinataguyod ni Mama sa kolehiyo. Doble hirap, Papa Dudut. Pero kinakaya niya para may makuha lamang na pandagdag sa pangmatrikula ko. Madalas pa nga ay naaabutan ko siya naglalaba kahit gabi na. Katulong si Papa sa pagbabanlaw, may maibaon lamang ako kinabukasan at maibili ang mga luho ko. Pero hindi ko alam, Papa Dudut, na bibigay ang katawan ni Papa. Isang araw ay nagulat na lamang kami ni Mama na wala nang malay si Papa habang nakaupo malapit sa TV na inaayos niya. Akala namin ay natutulog lamang si Papa. Pero nang gisingin namin ito ay hindi na siya bumangon at wala nang hininga. Inatake daw ito sa puso habang natutulog, cardiac arrest. Sobra ang galit ko sa mundo nung si Papa ang nawala sa amin. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa mga masasakit na salitang nabitawan ko sa kanya. Akala ko, Papa Dudut, magbabago na ako dahil sa nangyari kay Papa pero hindi ko alam dahil mas naging pasalin ako ni Mama. Inom at Yossi, sila ang naging kakampi ko noong mga panahong bagsak na bagsak ang aking mundo. Hindi ko alam na ito rin pala ang magdadala sa akin sa isa pang yugto ng aking buhay. Anak, saan ka pupunta? Ang tanong ni Mama nung gabing makita niya akong nakabihis. Mama, pwede ba? Kahit ngayon lang, wag na lang kayo magtanong kung saan ako pupunta. Naiirita na ako sa inyo. Wala na kayong ginawa kundi ang umiyak. Hindi na niyan maibabalik pa si Papa. Ang sabi ko dito. Ilang segundo ring natahimik si Mama. Maya-maya pa ay nagsalita din ito. Pwede ba, anak? Kahit ngayong gabi lang samahan mo naman ako. Namimiss na kita, anak eh. Ang sabi ni Mama sa akin. Pero imbis na lumapit sa kanya at hindi siya iwanan ay mas pinili kong umalis at hindi siya pakinggan. Iniwan ko si Mama at muli na namang pinasok ang mundong tinatakbuhan ko sa tuwing ako ay may problema. Doon ko nakilala si Rafi. Gwapo at mayaman. Katulad ko ay problema din niya ang kanyang pamilya na pinipilit siyang gawin kung ano ang gusto niya. Sa maikling kwentuhan namin ay hindi namin maitatanggi na nahulog na ang loob ko sa kanya. Hanggang sa isang gabing malamig, pinagsaluhan namin ang nag-iinit na damdamin. Hindi ko alam na ang unang pagkakataon na yon ay nasundan pa ng isa, dalawa, tatlo at hanggang nagbunga na ang kapusukan namin. Rafi, buntis ako. 2 months na. Ano ang gagawin ko? Alam mo naman ang problema ko eh. Kamamatay lang ng papa ko. Hirap pa akong igapang ni Mama sa pag-aaral. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang batang ito. Magsama na tayo. Mayaman ka naman eh. Kaya mo kaming buhayin ang magiging anak mo. Ang sabi ko sa kanya nang magkita kami isang gabi sa bar na madalas naming tagpuan. Naghintay ako ng sagot niya pero tumawa lang siya. Gracia,
Tinuturuan mo ba ako ng gagawin? Gusto mo talagang panagutan ko ang batang yan? Paano ko nakakasiguro na anak ko nga yan? Malay ko ba kung kani-kanino kang lalaki sumasama? Sa akin mo lang gustong ipaako ang batang yan Ang sabi niya sa akin. Tumaas ang init ng katawan ko kaya nasampal ko siya. Napakawalang hiya mo. Alam mo na ikaw ang nauna sa akin. Pareho natin hindi ginusto ito pero tayong gumawa nito kaya pwede ba? Magpakalalaki ka at panagutan mo ako. Bulyaw ko dito. Nagpapatawa ka ba? Hindi ko pananagutan yan. Kung gusto mo, ipalaglag mo ang batang yan para wala kang problemahin. Ang sabi nito sa akin. Halos maiyak ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko lulusutan ang problemang ito. Bigla ko naalala si Mama. Tumakbo ako mula sa ingay ng bar na yon at umuwi sa bahay. Nakita ko si Mama. Niyakap ko siya habang natutulog at umiiyak ako. Naramdaman ni Mama yon kaya humarap ito sa akin. Anak, may problema ka ba? Tanong nito. Yun ang unang pagkakataon na ginawa ko yon na muli kong nakita si Mama. Matanda na ito. Kumulubot na ang balat nito pero yun lamang ang nagbago pero ang pagmamahal niya sa akin ay hindi. Mama, buntis po ako. Maikling tugon ko, akala ko'y magagalit siya sa akin pero hindi. Hinawin niya ang buhok ko mula sa pagkakatakip sa aking mata. Na anak, andito si Mama. Palalakihin natin ang anak mo ng maayos. Pagsisikapan natin yan anak. Ang sabi ni Mama sa akin. Hindi ko alam kung ano ang kapangyarihan ng isang ina para pauwiin ang lahat ng lungkot sa puso ko. At palitan ito ng pag-asa. Patuloy ako sa pag-aaral, Papa Dudut. Habang si Mama naman ay wala pa rin kapaguran sa paglalabada. Naaawa ako minsan sa kanya dahil madalas siyang umuuwing gabi na. Mabuti na nga lamang at hindi stay-in si Mama sa pinapasukan niya bilang kasambahay. At kapag gabi na ay kumukuha pa rin siya ng mga labahin pandagdag sa mga babayarin. Maricar, bakit mo pa ba ipinagpapatuloy ang pag-aaral ng anak mo? Hirap na hirap ka na At saka ano bang ginagawa ng anak mo? Nagpabuntis lang. Narinig kong sabi ng kapitbahay namin kay Mama. Lalabas sana ako at pagsasalitaan sila pero nang akmang bubuksan ko na ang pintuan ay narinig kong sumagot si Mama. Lahat naman tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. Huwag mo naman sanang husgahan ang anak ko porket nabuntis siya. Alam kong mabuting tao ang anak ko at alam ko ding may mga pangarap siya. Naniniwala ako doon. Hindi ko alam kung bakit ako napaluha. Gaano man pala ako naging masama sa kanya ay naniniwala pa rin itong magtatagumpay ako sa buhay. Kung tutuusin nga ay ngayon lang ako lumapit kay Mama noong may problema ako pero kapag ako ay masaya ay hindi ko man lang siya naaalala. Pero anong ginawa niya? Tinanggap pa rin niya ako ng buong buo. Pagkalipas ng ilang buwan ay nanganak na ako ng isang batang babae. Ngunit kulang ito ng buwan kaya kinakailangan namin ng malaking halaga para madugtungan ang buhay niya. Hinanap ko si Rafi pero hindi ko siya nakita pa. Kung ano-anong klase ng trabaho ang pinasok ni Mama pero kulang pa rin. Hanggang sa hindi na nga nalabanan pa ng anak ko na wala siya sa akin. Sinisi ko si Mama. Dahil kung nagtrabaho pa sana siya ng doble o triple, nailipat sana namin ng magandang ospital ang anak ko at marahil ay nabubuhay pa nga ito. Anong klaseng buhay ito? Tuyo at tinapa muli ang ulam natin? Wala na ba kayong ibang mailuluto kundi tinapa? Bulyaw ko kay Mama. Anak, hindi kasi ako nakapaglabada kahapon. Sumama kasi ang pakiramdam ko. Malumanay na pagpapaliwanag sa akin ni Mama. Pwes, hindi ko na yung kasalanan. Bakit kasi hindi kayo nag-iingat Ang sabi ko dito naggalit na galit. Anak, pasensya ka na ha. Hayaan mo, mamaya kukuha ako ng labada para makabili ako ng masarap na ulam. Ano bang gusto mo anak? Tanong nito sa akin. Huwag na kayo magtanong ma. Gawin nyo na lang at baka mamaya wala din. Muli na naman akong aasa. Alam mo ma,
Minsan naisip ko buti na lang pala at nawala na lang ang anak ko dahil kung nabuhay pa siya, kawawa siya sa dadatnan niyang kalagayan natin. Hindi man lang kayo makagawa ng paraan para guminhawa ang buhay natin? Sabi ko kay mama. Hindi ito sumagot at umiyak na naman. Hay naku ma, buti sana kung maging gold yung luha mo edi sana mayaman na tayo. Anak, hindi ko alam kung saan kami nagkamali ng papa mo sa pagpapalaki sa'yo. Bakit ka ba nagkaganyan? Ang sabi nito. Magmula yan ang pinaranas nyo sa akin ang hirap ng buhay na dinadanas nyo dati. Hindi ako magkakaganito ma. Kaya malaki ang tampo ko sa inyo ni papa. Hindi nyo man lang pinanindigan ang pangako ninyong bibigyan nyo ako ng magandang buhay. Sabay dabog at alis ko. Ilang beses ko nang ginawa yon pero wala. Lagi naman akong tinatanggap ni mama. Napakamartir niya. Puro iyak na lang at muli ko siyang iniwan at sumama sa aking barkada. Galit ako kay mama dahil alam kong kasalanan niya kung bakit nawala ang anak ko dahil sa kapabayaan niya. Anak, kumain ka na, masarap ang ulam mo, ang tawag sa akin ni mama pero hindi ko ito pinansin at agad na umalis na. Pagbalik ko ng bahay galing gimikan ay nakita ko si mama sa sala at mukhang nakatulog na ito, kakahintay sa akin. Kinalabit ko ito. Ma, pahinging pera. Ang sabi ko sa kanya habang hinahalongkat ko ang pitaka nito. Anak, wala na akong pera eh. Sumakit kasi ang likod ko kaya hindi ako nakapaglaba ngayon. Pagpapaliwanag nito. Wala akong pakialam. Basta pahingin ng pera, iinom ako. Ang sabi ko dito. Anak, tama na ang inom. Magkakasakit ka niyan eh. Ang sabi ni mama sa akin. Pwede ba? Magbigay na lang kayo. Ang sabi ko. Inabot niya ang 1,000 at hindi ko alam na may pera si mama na inipon niya pala para daw sa matrikula ko. Anak, kumusta ang pag-aaral? Ang sabi nito. Mukhang naghahanap ng kakwentuhan si mama. Alam ko ang mga galawan niyang ito pero hindi ko siya pinansin. Hindi na ako mag-aaral. Ihinto na ako. Tinatamad na ako. Ang sabi ko sa kanya. Magtatrabaho na lang ako para magkapera ako nang sa ganon na hindi na ako hihingi pa sa inyo. Ang sabi ko sa kanya. Anak, hindi mo kailangan magtrabaho. Ako ang gagawa nun para sa'yo basta mag-aral ka lang. Ang sabi ni mama. Ayaw kong maulit sa'yo yung nangyari sa amin dati ng papa mo. Gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Ang sabi ni mama sa akin. Ayaw niyong maulit mama? Matagal nang naulit magmula nang naghirap tayo. Hindi ganito ang pinangarap kong buhay ma. Gusto ko malaking bahay, magandang damit, at nakukuha ko ang lahat ng gusto ko pero ano? Maliit na bahay at isang kahig, isang tukang pamumuhay ang ibinigay niyo sa akin. Ang sabi ko kay mama. Sabay dabog at alis dala ang perang inabot ni mama. Ilang beses ko nang iniwan si mama pero magkaganon pa man ay hindi nagbago ang pagmamahal niya sa akin bilang kanyang anak. Hindi ko na alam kung saan patungo ang buhay ko. Isinisisi ko ang lahat ng ito sa aking mga magulang dahil hindi naman ako magkakaganito kung mayaman kami. Nagtrabaho ako bilang waitress at nagustuhan ko ang pagkakaroon ng pera sa sarili kong pawis. Pero wala din ako naiipon dahil napupunta lahat sa bisyo. Pag wala akong pera, kay mama ako kumukuha at agad naman itong nagbibigay. Anak, malapit na ang birthday mo. Ano bang gusto mong regalo? Tanong ni mama sa akin. Regalo? Wag na ma. Pambili nga ng ulam wala tayo, regalo pa kaya? Tumahimik si mama. Kung ayaw mo ng regalo anak, handa anak. Ano bang gusto mong handa at ipagluluto kita? Pangungulit ni mama. Wag na ma, bigyan mo na lang sa akin ng pera para makapag-inom na lang ako. Ang sagot ko naman dito. Sige na anak at sabihin mo kay mama, gagawa natin ang paraan yan. The last time na narinig ko yan nung 8th birthday ko pa. Pero walang handang nangyari kasi naubos kay papa lahat ma. Huwag ka na mag-abala. Mas magiging masaya pa ako kapag nagbigay kayo ng pampainom ko. Hindi na umimik pa si mama at mukhang napagod na ata ito. Sa susunod na linggo na ang birthday ko pero si mama ang excited at hindi ako. Minsan ay nahuli ko pa nga itong nagsusulat ng card para sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng birthday ko
Maaga akong umalis ng bahay kasi maaga ang duty ko pero hindi ko na nakita si mama pag alis ko ng bahay. Mas maaga pa ata itong nagising kesa sa akin. Mukhang paghahandaan talaga ako pero may plano na ako. Total ay sweldo ko noon kaya magpapainom na lang ako at yun ang ginawa ko. Kabandang 9:00 ng gabi yun, gabi na nang makauwi ako at nakita kong maraming tao sa bahay namin. Mukhang pinaghandaan ako ni mama. Hindi na ako nagulat doon. Pagbukas ko ng pintuan ay maraming handa at may cake pa pero ang kinagulat ko, ang duguan at wala ng buhay na si mama. Tumingin sa akin ang mga kapitbahay namin. Lumipat ang isa sa akin at sinabi ang buong pangyayari. Uwi na raw si mama noon, may nakalimutan daw kasi siyang bilihin kaya iniwan niya ang handa sa amin. At nagbilin pa na hintayin siya. Pero pag uwi niya sa may kanto ay nahagip siya ng humaharurot na kotse. Tinakbuhan ito ng driver at buti na lamang at maraming nakakita pero hindi nila kaagad na itakbo sa ospital si mama. Dahil hiniling niyang bumalik ito ng bahay habang hawak ang regalo nito na ipinabibigay sa akin. Halos ayaw bumagsak ng luha ko at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Ngunit nang buksan ko ang kahon ng regalo ni mama, nakita ko ang isang napakagandang pares ng sapatos. Naalala kong humiling ako sa kanya nito noong 8th birthday ko dati. Ngunit dahil sa abala siya kay papa ay hindi niya ako naibili. Pero tinupad ni mama ito. Doon na nga tumulo ang luha ko, Papa Dudut. Nakita ko si mama at niyakap ko siya nang wala ng buhay. Huli na ang lahat para sa aking pagsisisi dahil wala na. Wala na si mama. Mama, bakit mo ako iniwan? Bakit ngayon na hindi ko man lang nasabi sa inyo kung gaano kita kamahal? At kung gaano ako nagpapasalamat. Bakit ngayon pa, ma? Ang sabi ko habang nakaupo sa gilid kung saan siya nakahigang wala ng malay. Pero wala nang sumagot. Sakit-sakit at wala na ang tanging taong tumanggap sa akin kahit sobrang sama ko na. Wala na ang taong naniniwala sa akin na magtatagumpay din ako sa buhay. Kung sana nakontento na lamang ako sa mga bagay na kayang ibigay sa akin ng aking magulang, bakit ba naging gahaman ako sa mga material na bagay? Bakit kinailangan ko yun? Kung ang tunay palang kayamanan ay ang kayamanang hindi maaagaw ng iba. Ang pagmamahal ni Papa at ni Mama. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng kamalian ko. Ngayon ko naramdaman na mag-isa ko. Eto din pala ang pakiramdam ni mama sa tuwing mas pipiliin kong sumama sa barkada kesa makipagkwentuhan sa kanya. Ngayon ay wala na siya at hindi na babalik pa. Bago ilibing si mama ay may dumating sa aking sulat ng bangko. Nakikiramay ito sa pagkawala sa akin ng aking ina. Ngunit hindi lang yon ang kinagulat ko. Nakalakip doon ang perang iniwan sa akin ni na mama at papa. Perang sobra pa para sa aking pag-aaral. Inilaan daw talaga nila ito sa akin kung sakaling mawala sila. At yun daw ang tanging paraan para makuha ko ang pera kapag nawala na sina mama at papa. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako sa mga nalaman ko o mas lalong kagagalitan ko ang sarili ko dahil hindi ko man lang sila napasalamatan o nasabihan ng I love you noong nabubuhay pa sila. At alam ko na kahit pa ulit-ulit ko pa yung sabihin ay hindi nila ito maririnig pa. Punong-puno ng panghihinayang ang nararamdaman ng aking puso. Parang isang malaking tinik ang bumaon dito at kahit na anong gawin ko ay hindi na matatanggal. Tinupad nga nila ang kanilang pangakong bibigyan ako ng magandang buhay. Marahil ay ginawa lang nila ito para matuto akong humarap sa pagsubok ng buhay. Nang mailibing si mama ay doon ko lang nabasa ang laman ng card niya sa akin. Naalala kong tinatago-tago pa niya ito sa akin. Anak, Gracia, ikaw ang pinakamagandang regalong natanggap namin ng papa mo. At hindi ka namin ipagpapalit sa kahit na sino. Sabihin mo nang hindi ka perpekto pero mahal na mahal ka namin. Ang hiling ko sa iyong karawan ay naway matupad mo ang lahat ng pangarap mo at makuha mo ang ninanais ng iyong puso. Basta lagi mo lang tatandaan na mahal kita at kahit na
Ano pa ang mangyari ay hinding-hindi magbabago yon. Tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng luha ko. Hindi ko mapigilang magalit sa aking sarili sa nasayang na panahon. Makailang ulit kong dinabugan at iniwan lang silang dalawa ni Papa para sumama sa barkada ko, pero eto ako ngayon at nag-iisa. Sa bawat pag-uwi ko ng bahay ay mukha ni Mama ang naaalala ko. Doon ay bigla kong na-miss ang pagtatanong niya sa akin kung saan ako pupunta at kung anong oras ako uuwi. Mas lalo lang ako nalulungkot. Sising-sisi ako sa mga nangyari. Marahil ay eto rin ang panahon para magsimulang muli. Hindi ko sasayangin ang pagkamatay ng aking mga magulang para sa walang kwentang bagay. Kaya bumangon ako at nagsimulang muli. Ginamit ko ang perang iniwan sa akin nila Mama at Papa para makapag-aral at kumuha ko ng kursong nursing at pinagpatuloy ang pangarap nila para sa akin, ang makapagtapos ng pag-aaral. Sa ngayon, Papa Dudut, ay isang volunteer nurse ako sa isang home for the aged. Sa pamamaraan man lang na ito ay makaranas muli ako ng pagmamahal ng isang magulang. Mula sa mga lolo at lola na iniwan din ang kanilang mga pamilya. Dahil sa kanilang katandaan o dahil sa pagiging abala sa pagtatrabaho, wala na silang panahon para alagaan ang kanilang mga magulang, kaya dito ang kanilang bagsak. Ito ang nagpapaalala sa akin kina Mama at Papa. Dito ko naibuhos ang pagmamahal ko na hindi ko man lang naiparamdam sa aking mga magulang. At kung saan man sila ngayon ay gustong gusto kong sabihin sa kanila na mahal ko sila at maraming salamat Mama at Papa. Maraming salamat Papa Dudut sa pagkakataong ibinigay niyo para mabasa ang aking kwento. Maging inspirasyon po sana ito para sa lahat ng mga kagaya kong isang anak. Napahalagahan sana nila ang panahong meron sila para maiparamdam sa kanilang mga magulang ang pagmamahal ng isang anak. Huwag sana nilang sayangin ang oras dahil habang lumalaki tayo at nagiging abala sa mga bagay-bagay, nakakalimutan nating tumatanda na rin ang ating mga magulang. Kaya habang maaga pa, habang may panahon pa para sabihin mo sa kanila ang salitang I love you, sabihin mo na dahil sigurado ako na ito ang papawi sa hirap ng kanilang sakripisyo. Mabigyan lang tayo ng maganda at maginhawang buhay. Hanggang dito na lamang po ang inyong kabarangay, Gracia. Mga kabarangay, kailan nga ba ang huling I love you mo sa iyong Mama at Papa? Nasabi mo na ba sa kanila kung gaano ka nagpapasalamat dahil binigyan kanila ng pagkakataon para masilayan ang ganda ng mundo? At naiparamdam mo na ba sa kanila kung gaano mo sila kamahal? Aba kung hindi pa ay tawagan mo sila ngayon at sabihin mo ang salitang I love you. Yakapin at halikan mo sila habang may panahon ka pa bago mo pagsisihan ang lahat. Dahil sa pagbilis ng ikot ng mundo, nakakalimutan natin na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay nasa pag-uwi natin sa bahay. O kaya ay nasa video call dahil si nanay at tatay ay nagtitiis sa ibang bansa para bigyan tayo ng isang magandang kinabukasan. Ano pa bang hinihintay mo kabarangay? Sabihin mo na ang nilalaman ng iyong damdamin. Sana ng bawat anak sa mundo na gaya natin na kailangan din nila ng pagmamahal at kalinga at gaya ng walang sawa nilang pag-iintindi sa atin. Sana ganoon din ang gawin natin sa kanila na kahit na nag-uulyanin na sila ay huwag tayong mapagod na umintindi. Paglaanan natin sila ng oras para makakwentuhan dahil pagmamahal ang kanilang kailangan sa takip silim ng kanilang buhay. Kaya sabihin mo na Mama, Papa, I love you habang may oras ka pa. Bago pa mahuli ang lahat at habang may panahon pa, huwag mo nang sayangin pa ang pagkakataon. Ang liham na pinadala ng ating kabarangay na si Gracia ay isinalin ng panulat sa radyo ni Marie Eden Soriano. Para po sa inyong mga liham kasaysayan, maaari po kayo magpadala sa bls971@yahoo.com o kaya naman po ay sa GMA Network at sa Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love